Can you embrace people around you? Tell them, trust the Lord. Trust the Lord. Let's pray our favorite prayer in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word. So I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Can you be honest with me? Sino sa inyo rito nagbabasa ng Bible? Taas nyo lang kamay nyo, ha? Once, every day. Nagbabasa ng Bible every day. Look around. Very good. Thank you. Sino sa inyo dito nagbabasa ng Bible mga once a week? Once a week lang. Yan. Okay, mahiya. Yan. Thank you. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible once a month? Okay, mahiya. Yan. Once a month. Salamat. Sino sa inyo nakakita na ng Bible? Ay, salamat, no? At least nakakita kayo. Ha? Please read the Word of God. It is so, so powerful. It will change the direction of your life. Today, read with me our reading for this talk. This is found in Luke chapter 15, verses 4 to 7. Sabay-sabay nating basahin, ha? Okay, together, go. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. Tuloy. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, speak to us. We want to listen to you. We want to hear your voice. But more than hearing your voice, we need your touch today. So speak. So touch me, Lord. I am ready for you. And I will follow you. And I know I will bring home your miracles in your name. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Habang umuupo kayo, sabihin niyo sa katabi niyo, God will speak to you today. Meron akong nakilala many years ago. This man, when we were talking, tapos naging magkaibigan din kami, habang nagkukwentuhan kami, itong young man na to, nakita ko, nagre-ring yung telepono niya. Tapos, nakita ko ang nakasulat na caller ID. Ang caller ID, ang nakasulat, my life. Hindi sa number, hindi sa pangalan ng tao, ang nakasulat, my life. Tapos, sinagot niya. Pagsagot niya, yung girlfriend niya. So, yung girlfriend niya, ang pangalan, my life. Ganda. Tapos, nag-asawa na silang nung girlfriend niya. After a few months, kasama ko na naman ito,
Nagri-ring na naman yung telepono niya. Alam nyo, iba na ang nakasulat. Hindi na my life, my wife. Kasi asawa na niya eh. So ang ganda, kakatuwa. Alam nyo, after many years, hindi na my life, hindi na my wife yung nakasulat. Pag tumatawag yung misis niya, ang nakasulat, home. Pero after many years, iba na. Pag nag-ring yung telepono niya at ang tumatawag ay yung misis niya, hindi na my life, hindi na my wife, hindi na home. Ang nakasulat, Hitler. Pero alam nyo, after many, many more years, hindi na Hitler. Pag tumawag yung misis niya, ang caller ID na ay ano? Wrong number. Nagbago ang identity. Bakit? Nagbago siguro yung relasyon. Kaya alam nyo, napakahalaga, alagaan ninyo ang relasyon nyo para hindi nagbabago ang identity mo sa mahal mo sa buhay. O, sikuhin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mong palitan pangalan ko. Welcome to our brand new series, Table Talks. Yan ang title ng brand new series natin. For the next few weeks, we are going to embrace or re-embrace our family identity, our community's identity, our family vision, and our common strategy for fulfilling our high vision. Yan ang gagawin natin. Magpapakilala kami, ang community ito sa inyo. If this is your first time or you are new here at the feast, the messages you will hear will be surprising to you. You will be shocked, actually, of what kind of community this is. Magugulat kayo, kakaiba ho ng konti ang ating community. Kaya warning, you will find out that this community you are joining, sa mga bago ha, is insane. We are wild people here. Why? Because we belong to a kingdom, the kingdom of God, that is revolutionary. Akala natin ang kaharian ng Diyos ni Jesus, simple-simple. Nako, revolution, radical, revolutionary community. Magpapakilala kami ng konti, dahan-dahan sa iyo pag ikaw ay bago. But if you have been here with us for a long time, ay narinig mo na ito. Pero alam niyo ba, tama ang kasabihan, repetition is the mother of all skill. Repetition is the mother of learning. Kaya please listen with fresh ears. Sabi nga ng business author, si Jeffrey J. Fox, meron siyang marketing rule of 7. Anong sabi niya sa marketing rule of 7? People need to hear a message at least 7 times before taking action. Sino sa inyo ritong bumibili sa online? Online shopping. Huwag kayo mahiya. Online shoppers. Ayan, no? Ayan. Ako din. Sa buong pamilya namin, ako yung mahilig mag-online shopping. No? Pero hindi naman yung araw-araw. Hindi, yung talagang, ano ba yung hindi ko nabibili? Ito. Grabe, tornilyo. Ganon, binibili ko yan sa online. Mahirap bilhin. Pero itong tanong ko sa inyo, pag lumabas ba yan, promotion ng online, isang tingin mo pa lang ba binibili mo na kaagad? Hindi, di ba? Hintayin mo siya bumalik ulit, tapos mamaya makukonvince ka na, mabili nga. Ang kulit nito eh. Ganon. Pero yung iba sa inyo, addict. Kakalabas pa lang, buy. Add to cart. No? Pero sabi ng marketing guru, 7 times. Kaya, pag ikaw ay nandito, ang tagal mo na, maririnig mo, alam ko na yan. You have to let it speak to you in a fresh way. Listen again and again and again. Tapikin niyo yung katabi niyo, sabihin mo, listen again and again and again and again. So let me dive into this. Merong global survey on church attendance.
yung uma-attend ng simbahan. At itong global survey is a survey for the Catholic Church sa simbahan natin. And just to tell you in a nutshell, it is sad because church attendance is decreasing, lumiliit. Can you look around you? Siksikan tayo dito, may mga nakatayo na. 'Di ba? Next week, nandito na yung iba siguro. Ha? Magkasya lang tayo. But church attendance as a whole is decreasing fast. Not just Catholic Church, but also other Christian churches. Lumiliit yung attendance. But let me show you the survey done for Catholic Church. Sa probinsya namin sa Spain, probinsya ko lang yan. Tingnan niyo ang nagsisimba, 31%. Saan pa? Sa Germany, 16%. Sa France, 10%. Sa Australia, 9% na lang ang nagsisimba. Sa Catholic, sa Philippines, 15%. Pag tiningnan mo, akala mo ang mga simbahan natin, punong-puno. Totoo naman, pag nagsimba kayo sa simbahan, napakadaming tao, umaapaw pa sa labas. Daming misa pag linggo. Pero computin nyo yan, 15% lang yan. Sa dami ng Katoliko sa buong Pilipinas. Sa dami ng Katoliko dun sa area ng parokya ninyo. Kasi yung 85% na hindi nagsisimba sila naman. Pero hindi linggo-linggo. 3 beses lang sa kanilang buhay. KBL. Kasal, binyag, libing. Pag sila'y nilibing na, wala silang choice. No? Yun ang lungkot. Which brings us to the passage today. Jesus said these words, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Anong gagawin niya? Pabayaan na lang ba niya yan? No. Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? He will do that. Hahanapin niya yung naliligaw. You know what we read is telling us one very, very important thing, that God loves the lost. Mahal niya ang naliligaw. Sino sa inyo naligaw na? Taas po ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ayan, ako halos lahat. No, naligaw na. Mahal ng Diyos ang naliligaw. Mahal ng Diyos yung nalalayo na sa Kanya. Yung ayaw na siyang tingnan, yung ayaw na siyang samahan. Mahal na mahal ni Lord yon. Kaya anong gagawin niya? Iiwan yung hindi ligaw para hanapin yung naliligaw. Pero itong tanong, why are so many people not going to church anymore? There are many reasons. Bibigyan ko kayo ng konti, pero bibigay ko sa inyo yung pinakamalaking dahilan. Yung iba ayaw na magsimba. Bakit? Ang init sa simbahan. Kaya yung iba nagsisiksikan saan? Sa tapat ng electric pan. Lahat nandoon. Dikit-dikit. Kaya ang ganda ngayon ng electric pan, nasa taas na. Nakakita niyo, di ba sa simbahan ng Parañaque District natin? Ang electric pan sa taas. Kaya lahat nasa gitna. Yung luhuran, walang foam. Ayoko sumimba dyan. Matigas ang luhuran. Ang daming dahilan. Yung pare, hindi magaling. Pag nagsalita, tulog kaming lahat. Ganon. Ang daming dahilan. Yung choir, sintunado. Di ba? Walang parking. Pero ito ho, ang pinakamalaking dahilan. Bakit ang konting nagsisimba? As Catholics, we don't deliberately look for the lost. We don't. Yung mga kapatid nating born again, grabe ang gigil nila. Mga kamag-anak nila, talagang pupuntahan nila, dadali nila kay Kristo. Bakit? Kasi alam nila na ang paniniwala nila, pag hindi mo tinanggap si Jesus na bilang Panginoon, personal Lord and Savior, sa impyerno ka. Tayo ba ganon? Hindi nagsisimba yung kasama mo sa bahay? Lalapitan mo ba? Magsimba ka. Pag hindi, impyerno ka. Ganun ba tayo? Di ba hindi? Ganito nga tayo. Okay lang yan, kahit di sila sumimba. Pwede naman.
Di natin hinahanap yung mga naliligaw. Daming dahilan, pero yun ang pinakamalaki. Tapos ito pa, asa tayo sa pari. Pag dinala natin sila sa simbahan, bahala na si Father. Basta ako, dinala ko siya. Bahala na si Brother Arun. Magpatawa ka, brother, para tong Mr. Cruz pumunta rito. Pag hindi ka nakakatawa, hindi na babalik. Yung asa ka sa iba, hindi yung sarili mo. 90% of our church activities as well, our vocabulary, our songs, our sermons are geared towards those who are inside the church already. Religious people. Minsan nga napapaganon ako pag nagsisimba ako kasi yung pare, papagalitan kaming lahat na nandun. Ano sasabihin niya? Dapat kayo nagsisimba. So kami naman, andito nga kami. Ba't kami napagalitan? Sa bagay, wala naman siya mapagalitang iba. Diba? Tapos yung lengguwahe natin, gustong-gusto natin. Pag religious ka, gusto mo religious din yung kasama mo. We don't want to deal with the lost. The lost sheep is messy. The lost sheep act lost. The broken people act broken. Messed up people act messed up. Kaya ayaw nating dikitan. We rather hang out with those who are like us. Yung who vibrate the same spiritual frequency, who speak the same Christianese language, who know the same Bible verse, who sing the same worship song. Yun ang gusto natin palagi dinidikitan. Example, after the feast, bukas papasok ka, sasakay ka ng van papunta sa trabaho. Anong kinakanta mo? Diba? Talagang yung mga kanta natin dito, di ba? When oceans rise, my soul will rise. Gumaganya ka pa. In your embrace. Sa van. And I am yours. And you are mine. Pero yung katabi mo sa van, anong kanta niya? Gusto ko nang bumitaw. Di ba? Iba yung kanta niyong dalawa. Pero kaya, iba kayo. But listen to me. Jesus hung out with that kind of a crowd. Ang kasama ni Jesus, hindi yung mga kalingwahing langit. Ang kasama niya yung makasalanan. Kaya in this series, Table Talks, I am excited to share with you how we at the feast try our best to do what Jesus did. How we look for the lost. How we go to them. How we sit around them and love them. So let me introduce to you our community. Ang pangalan po ng ating community ay Light of Jesus Family. Anong pangalan natin? Light of Jesus Family. Ang The Feast ay pangalan ng pagsasama-sama natin. Ito po ay The Feast. But our community's name is Light of Jesus Family. Light of Jesus Family was born in a small garage. Sa garahe lang po sa Cubao noong 1980. Alam niyo kung ilan ang umattend? 30. 30 people. Tapos, dahan-dahan, ito'y lumaki ng lumaki, mga after many years. And then, the community saw itself with 2,000 members. Ay, thank you Lord, 2,000 membro, ang dami nun. Hindi na ho siya sa garahe. Lumipat na sa isang malalaking lugar. But after that, they stopped growing. I was told of this story because I was not part of that community. Yung lumaking yon, kakasali ko lang ho sa Light of Jesus Family 15 years ago. 40 years na ako nagsiserve. So for 25 years, saan ako naglilingkod? In the parish community. Tapos Bo told me, sali ka sa akin. Magbukas ka ng feast sa Alabang. Sali naman ako. 15 years ago. And they were telling me that story. Yung iba sa inyo, nandito kayo noon, yung ibang servants and leaders, kasama kayo nung nag-umpisa ang community. Nung panahon pa ni Lapu-Lapu, kasali na kayo. Ha? Alam nyo nangyari. Ano nangyari sa kanila? Bakit di sila lumaki? They were like a fortress with thick walls. And then inside it
were members who have to go through a lot of things to be worthy members. Tapos nakita nila yan. Ba't hindi na tayo dumadami? Kasi sinara nila yung gate ng community sa mga bagong gustong sumali. Nakakaiba sa kanila. Iba yung kinakanta eh. Iba tayo eh. That is why no messy people could get in. Because Light of Jesus family before would like to have or build a holy community. Wala. But one day, Brother Bo, our founder, in his prayer, the Lord revealed to him at sinabi niya, alam mo ba't di kayo lumalaki? Kasi nakalimutan nyo na yung mga sugatan na hindi nyo members. You have forgotten the wounded. You have forgotten the broken. You forgot the messy people outside that needed my love. At ganyan naman tayo. That is why the church is ineffective, because we want the lost to go to us instead of us going to them. So Brother Bo realized this and told the council of elders, itong sinabi niya, it is about time for us to open our community to others. Yun ang sinabi niya. We are going to make the light of Jesus messy. We're going to love messy people. We're going to call them, sali kayo sa amin. And to his surprise, itong council of elders na sinabihan niya, said yes. Okay, sige, game. And so they did the unthinkable 19 years ago. For some years, they shut down all their for members-only meetings. And listen, and they built a special kind of weekly meeting that welcomed everyone. Binuksan na nilang community. Nag-weekly meeting na sila para sa lahat. And that meeting is called the feast. Ito yon. Kung wala yung realization nun, wala ho ito. 2,000 pa rin silang miyembro. 2,000 pa rin sila. Pero binuksan nila yung kanilang community. Ito hindi ko makalimutan. Hindi ko nakwento kanina to sa first session. Kwento ko sa inyo. Naimbitahan akong mag-talk sa Guam. Punta ako ng Guam. Pagdating ko ng Guam, kaming dalawa ni Bo ito, wala pa mga feast. Wala pa. Hindi pa tayo nag-uumpisa. 15 years, 16 years ago yan. Wala pang feast alabang. Pagdating namin, nagulat kami. 2:00 kami dumating na madaling araw. Sinalubong kami ng 29 people. May mga placards pa sila. 2 a.m., 29 people. Pagdating namin, talaga sila, saya-saya nila, 29 sila. Talaga, binilang ko, sabi ko, grabe, pababa pa lang kami ng escalator, lahat sila, binibilang ko yung tumatalon ilan to? 29. Grabe, sinalubong kami ng 29 people, kakatuwa. Pagdating doon, hello brother, yakap-yakap. Hindi natin to community, it's a different community in Guam. Talaga, saya-saya. Sabi ko, grabe kayo Nasa airport kami grabe kayo. Ang dami-dami nyo sumundo sa amin. Alam mo, sagot nila, kami na po yung buong community. Ay ko, ano yan? Kami na ito. Ilang taon na kayo? 12 years na kami. Ano kayang pangalan ng community nila? The Frozen Chosen. Di na dumami. Bakit? Solid ang relationship nila. Kaya lang hindi na dumami. Bakit? Sinara na ang kandado. Muntik na tayo maging ganun. Kaya lang, binuksan natin. We reached out to the unchurched. We became a messy group, loving messy people. That is why here at the feast, we preach, have you noticed, spiritual messages that are always relevant to people's daily lives. Napansin nyo?
Ang tinuturo dito, Word of God, paano gamitin ang pera. Salita ng Diyos, paano palaki ng anak. Salita ng Diyos para magkaroon ng malakas na katawan. Salita ng Diyos para tama ang iyong pagligo araw-araw. Ay, maniwala kayo, may topic ako, one talk about taking a bath. What? Yes, very, very practical. Kaya kakaiba ho ang ating community. Our songs don't sound religious. Have you noticed? Hindi ba kayo ingay na ingay? Sino mga nabibingin na? Sa lakas, no? Lalo kayong mga nandyan sa tapat ng speaker. Ang lakas! Bakit? Sinasadya namin yan para luminis ang mga tenga nyo. No? Each year, we insist on singing fresh songs that follow the current music styles of secular music. Hahanap kami ng religious song na ngayon ang tono. Kaming mga matatanda, meron kaming tonong gusto, yung mga lumang kanta, no? Yung alive, no? So alam nyo na yan. No? Gusto namin yun. But we sacrifice. Sabi namin, huwag nyo na kantahin yung alive. Kantahin nyo na lang yung kanta ninyo sa panahon nyo. Sino yung panahon na yan? Young people. That is why we want to reach the young of this generation. And so, the young people started to attend the feast. Who are young people here? Can I see your hands? Young people! Lord, ang dami sinungaling dito. Diba? Dumating yung mga bata. Bakit? Gundo ng music may banda. Grabe. May smoke machine pa. Bakit? Nag-adjust kami. We open it to everybody. Today, hundreds of feasts scattered all over the world, and we are bringing thousands of unchurched people back home to God. If you want to attend a feast near you, meron ho, sigurado ako, punta lang kayo dito. www.feast.ph. Nandyan ho lahat ng schedule ng feast sa buong mundo. May numbers pa. May lugar pa. Kaya pag tatanungin niyo ako, may kapatid ako nasa Calgary. Punta ka dyan. Hanapin mo. Meron akong feast nandoon sa Zimbabwe. Subukan mo yung pinakamalapit sa Zimbabwe. Ganon. Meron akong kapatid nasa Mars. Hanapin mo. Ganon. Ano kayang feast na malapit sa Mercury? Mercury drug. Diba? Nandyan, hanapin ninyo. Kasi yan ang gusto nating gawin. Now, let me reveal to you a very radical statement. The servants here know about this statement. Every part of the feast, from the smiles of the greeters, to the choice of music, to the design here on stage, even the style of preaching is designed for outsiders. The feast is for outsiders. Outsiders. Yes, the feast still is the main gathering of the light of Jesus, but it is not primarily designed for members. Yung mga miyembro na matagal na naglalakad, gusto nila malalim na salita na Pero alam nila yan, nagsasakripisyo sila para saan? Para sa pagiging praktikal na mga salita ng Diyos. We know this, that when we give, we receive so much more. Kaya yung mga long-time members dito, alam nila yan na this is not designed for us. But we serve here. This is our community. And the feast works because it is focused on one thing, that God loves the lost. God loves the lost. Anong gagawin namin? Anong gagawin natin? Mahal pala ni Lord yung naliligaw. Hanapin natin yung nawawala. Magbukas tayo dito halika na. That is what we are doing. Because all of us are lost. One time in your life, you were lost. Some of you are still lost. You are still looking for God.
And because we are His children, we are called to do the same. We are called to love the lost as well. Now, I want you to listen to this powerful sharing or interview. Let this woman tell you her journey, where God found her and brought her to our community. Let us listen to this. Let me call my wife Lalaine, and she will call this wonderful woman to share with us her journey in the community. Good morning, Ta. brothers and sisters. At the feast, you are home. Amen? Yan. Okay. So let us welcome on stage to tell us about her journey home, none other than Miss Joy Cancio. Ow! Yes po. Diba? I was lost, but now I was found. And you are home, Joy. Yes. Yan ang ating... Good morning po. Ayan, bumati ka muna sa kanila. Magandang umaga po sa inyo. Sana po maturok ang inyong mga puso sa isi-share ko. Oh. Amen. Yes, Thank amen. you, Lord. Joy, what a year. What a year this has been for you. Diba? 2023, bilang Happy New Year pa ang batian natin ngayon, no? So, nakikita ko yung mga posts mo, sis. Ay, sobrang blessed. Talagang, nung nag-attend naman po ako talaga ng feast, may mga unti-unti na ako nakikitang, dapat pala ito ang baguhin ko. Yung mga nakikita kong mali ko noon, no? Tinatry ko po talagang i-follow si Lord. Kasi, backstory po, I produced a show noong 2003, and it was called Day 17. Sino ho nakakapanood ng Day 17 sa GMA 7? Yan. Sobra pong bless yun kasi hindi ko pa nga alam ang bless nung araw, di ba? Anong First, term mo dyan? Anong term? Sobrang... ang swerte. Ang galing ko kasi ang sipag ko. First day of airing pa lang po, talagang mataas ang rating. Kasi usually, pag yung ganyang siesta time daw, mataas na ang 12 ang rating. Kami po, nag-37. Talagang history daw po yan sa Filipino TV. Triple the highest Yes, rating. and at the same time, punong-puno po ng commercials. Yan. Ilang years yun, Joy? Ay, tumagal Day yan ng 17. 5 years. 5 years? Ay, 7 years, years pala. Oo, kasi, Kasi si Gardo told me na dream niya maging, yung probinsyano pa maging ganong katagal. Kaso tumagal lang po ang probinsyano ng 5 So, years. tinalo mo ang Yeah. probinsyano. Yes, wala pa pong nakakatalo. Pero anyway, kasi nga, yun po, no? Maganda, masipag naman po ako at nagdadasal naman po ako pag may kailangan po ako. Yan, pero... So, you were the show's producer. You Yes. created it. Yes. Inalagaan mo tong mga Sex Mom Girls sex mom po. girls Yes. for Yan. all those years. Opo. Kaso, yun nga po, ang kulang, yung knowledge ko about our God. Yan. Ang alam ko lang po kasi noon, ang Panginoon makikinig pag may kailangan tayo. Pero after that, wala, hindi man lang ako nagpapa-thank you. Di ba? Kasi, alam niyo po ba yung kantang, Bakit Papa? Di ba? Ang baduy, di ba po? Sobrang baduy po talaga yon. Kasi ang Vicar dancers po never dance na ganong klaseng cliche song. So sabi ko, Lord, paano ko ba ito kukurihin? Tinawag ko yung girls. Sabi ko, halika pray tayo, pagdasal natin. Alam niyo po ba, after a week, gold yung kanta. 1 month, platinum. Sex bomb. Ayan, di ba po? So ngayon, sabi ko, ang galing natin. Ayun na naman, ako yung nag-grab ng di ba? Magaling ako, Glory. masipag. Yeah, yung glory. Pero dumating po yung time na ang lungkot, kahit na-reach ko na yung dreams, di ba po? Yes. Ang lungkot, tapos ngayon, nakakita po ako ng panandaliang, yung nalulun po ako sa isang bisyong
talaga namang pinalo ako ng Panginoon. Natuto po ako magsugal, yung one-arm bandit sa casino po. Kung alam niyo po yun, huwag niyo pong subukan. At may exorcist kayo, tulad ko. Para bang mananalo ka, pero hindi mo iuwi yung panalo mo, pati yung kapital mo mauubos. At nalulun ako. Nalulun po ako talaga. Kasi meron mga invitation na, gusto mong bumawi? Pwede kitang pahiramin, pero you have to pay 10% a day na interest, Wow. di ba? Kaya nakakasira po Mas talaga higit ng pa sa ulo. Bombay yun, Joy. Oo, higit pa kay Brother Aaron, grabe. Kaya halimbawa, kung kumita po, kung natalo po ako ng 100,000, 10,000 a day. Interest, imagine, in 1 week, 70,000. Yun pa lang po, di ba? Kaya lumubog po ako. Sa tagal po na, Lord, last na lang. Please, Lord, pakibalik mo lang yung panalo ko. Ganon, di ba? Kaya nga sabi, last time ni Brother Aaron, di ba yung mga nagsusugal yata, di ba? Nagiging prayerful. Yeah. So, Huwag niyo totoo pong- yun sa'yo? Totoo pala. Natamaan po ako doon. Pero alam niyo minsan, yun nga ang evil works makakabawi ka, pero susunod, doble yung talo. At nakakasira ng ulo. Wala po akong peace that time. Hanggang dumating po yung point na nawala yung show ko, nawala yung talents ko. Tapos, grabe, wala na rin yung mga staff ko. Ako na lang lahat. Ako yung nagmamanage, ako nagkukoryo, ako nagpapasweldo. Pero dumating yung time na talagang nagpi-please na ako sa tao para kunin yung aking mga talents. Sabi ko, grabe Lord, mali na to. Paano ba to? Nanginginig na ako doon sa mga due dates, di ba? Hanggang nagsara na ako. Tapos talagang gulong-gulo na ako. Tapos one time, I was in my car. Sabi ko, Lord, ba't May ganon? car ka pa nun, Joy. Meron Kasi pa. dumating yung time na wala rin yun, di ba? Yeah. Sabi ko, hindi ko na alam gagawin ko. Ang dami kong bayarin. Anong gagawin ko, Lord? Wala na akong work. Grabe. Pagpaling kong ganyan, nakita ko yung sa isang billboard, yung Matthew chapter 6, verse 33. At ramdam ko talagang kinausap ko ng Panginoon. Sabi niya, but seek God first, His kingdom and righteousness. Then it will be answered. Di ba? Seek His righteousness. Follow Him, di ba? Paano kaya to? Hanggang dumating yung time na talagang may nagdidemanda na sa akin kasi nag-bounce yung check ko. Gusto niya ako talagang ipakulong. So, umiiyak na lang ako kasi nakikiusap ako pero she doesn't listen. She didn't listen. Umiiyak ako, Lord, ikaw nang bahala Wala na akong kakampi. Wala na akong yung Mapanghawakan, Oo. mapuntahan. Oo. Yes. At saka, ewan ko, kasi yung time na pag may kailangan akong pera, di ba, dumadating pa yung pagkakataon si Sliling, gumagawa ako ng kwento para lang makahiram ako ng pera. Oo. Ngayon, wala na naniniwala sa akin. And then, nung pag-akyat ko, kasi almost morning na yan parang naramdaman ko po na useless na ako. Hindi na ako kailangan ng pamilya ko. Parang wala na. So, na-attempt po ako talaga to finish everything my life. Pero nung naramdaman ko po yung sakit sa dibdib, natakot ako. Sinabi ko na lang sa Panginoon, Lord, forgive me for what I have done. Then, nagising po ako, nasa ICU na lang ako. Sabi ko sa doktor, mabubuhay po ba ako? Bakit ako nandito? Kasi my dad died in ICU. Sabi nung residente, chine-check lang po namin kung may na-damage internally. And then from then, I keep praying, Lord, forgive me for what I have done. This time, I will follow. Hanggang in-isolate ko po yung sarili ko. Sabi ko, Lord, paano ko ba masisik ikaw? Diba? Tapos, every day of my life, nakitira po ako, nag-isolate ako. Reading Bible, listen to the podcast, diba? Hanggang one time, tumawag ang ate ko. She invited me to attend a retreat. Naku, Joyce ate is, for those of you who don't know, Lani de Guzman, di ba? Siya yes, yung and Chris de Guzman. panganay. Oo. Yes. Tapos ikaw yung sumunod kay Lani. No? Yes, led me to that retreat. First time pa lang po ako makaka-attend ng So retreat. tumawag si Lani sa'yo, walang-wala ka, you were so lost, Yes. And then, naghahanap ka, sabi niya, gusto mo maten ng solo parent retreat. Sabi ko, ate, wala akong pera Akong bahala. Sige, ate. Di. Attend, nung narinig ko
talk ni Father GC Karandang, nasagot yung mga tanong ko about kaguluhan ng pamilya ko, bakit ang gulo ng buhay ko. Diba? Akala ko pag marami ka ng pera, masaya ka na kasi naibibigay mo sa mga anak mo yung mga Gusto nila. gusto nila at nakakapagbigay ka ng magandang buhay. Yeah. Pero hindi. Ang gulo ng mga anak ko, nag-aaway kami lagi. Bakit ganun? Hindi nila ako maintindihan. Tapos, next, I was invited to WOW. Doon ko po naramdaman yung love and acceptance. That's the Woman of Worth retreat. We have those retreats for the women of the feast. Yes, So, kasi po, I was in other community before. Madasal pero hindi mag-give up. Yung bang, Lord, di ko pa kaya yan. Di ba? Kahit nga po yung doon nagre-raise up na po ako, nag-worship po akong ganyan-ganyan. Pero feeling ko paglabas ko, ang linis-linis ko, pero nandun na naman yung temptation, di ba, na to go there, no? Sa one-arm bandit. Yan. Tapos, you went to the WOW retreat. yes, kasi doon ko nakita yung love and acceptance. Kasi nga sa other community, I was invited to judge. Parang, nung sinabing, Joy Cancio, di ba, sigawan, sample. Gumagano yung mga pastor. Parang feeling ko, ang dumi-dumi ko. Parang, bakit masama ba yung sayaw? Parang ganon. Pero doon sa WOW, na-invite mo pa nga sis kung natatandaan mo na hindi tayo pwedeng umuwi na hindi tayo natuturuan ni Joy Cancio. Parang ramdam ko na kahit pala ako masama, no, na gustong magbago, may magmamahal pa rin pala. Doon ko po nakita yun sa feast. And then, na-invite ako ulit dito sa feast, nasa Festival Mall pa yon. Yeah. Homily pa lang ni Father Dave. Grabe ang iyak ko. Yung tumurok yung salita niya sa puso ko, bakit ganun ang dilim-dilim ng buhay ko? Bakit yung mga mahal ko sa buhay galit sa akin? Sabi ko sa ate ko, ate, pwede ba akong tumira sa inyo? Gusto ko pang pumunta dito. Gusto ko maintindihan yung kaguluhan ng utak ko. So, yung nakita ko Matthew chapter 6 verse 3, seek God first. Yeah. Parang yun yung naging way how to seek God. Attend the Holy Mass. Listen carefully to the homily. Take down note. Nagta-take down note ako para lagi ko nababasa, nire-recall ko. Tapos yung talk sa feast, grabe yung mga words na binibigay. Kaya yung isa sa mga tools, no, na nag-strengthen ng faith ko was the Didache. Yan po yung, kaya kanina tinanong ni Brother Aaron, sino nagbabasa everyday ng Bible? Hindi ko mataas kasi hindi naman Bible yung hawak ko, pero galing sa Bible yung words, di ba po? Yeah. Kaya doon yung mga reflection as well as sharing po, na nakikita ko, naintindihan ko. Kasi kung ako lang po mag-isa, baka iba yung pag-intindi ko. Yung palang ibig sabihin nun. Kaya, sobrang solid po ako magbasa ng Didache and I'm sharing it that to my LG members para at least ma-bless din sila the way I was blessed, di ba po? And then, yung serve, follow God, di ba? Tinanong Kaagad ko, ka ba nag-serve, yes, Joy? nung pala sa festival, di ba? Hindi mo natatandaan. Oo, Sabi ko, natatandaan ko, "Sis pero Lynn, wala halos, wala halos pagitan yun. Yes, sabi ko, Sis Lane, paano ba mag-serve? Alika. Dito kasi, dinala ko si Sis Lane sa labas ng pinto. Mag-good morning ka lang, welcome to the feast. So, yun po pala yung warmth ministry. Kaya, napapasmile ako kung makikita niyo ako noong 2014. Sobrang hindi po ako si Joy. Yung akala nga ng mga tao, saan ka ba na-addict? Sa sugal o sa drug? Kasi flat na flat po dito ko yung pag-iisip. Tsaka di ka Joy, hindi ka makakain. ngumingiti nun. Yun na nga. Doon sa warmth ministry po ako natutong ngumiti uli. Tapos na, kahit nagsiserve po ako, syempre nakikinig ako sa salita ng Panginoon through Brother Aaron, na sabi ni Brother Aaron yung pagbibigay ng tithes. Kasi nung 2015 po, di ba 2014, ayan na yung parang nililid ako ni Bumabalik. Lord na ito, bawal to, ganyan, ganon, ito gawin mo. Yung pagbabasa po ng mga words. Tapos, natuturuan ako nung sa tithing. So, kasi nagkatrabaho ako 2015 eh. Yun yung first answered prayer ko na nasa feast ako. Kaya, yung 10% po, faithfully, I'm giving it. One time, sabi ko kay Lord, taasan mo naman yung value ko. Kasi dati po, kung hindi niya may tanom,
Ang talent fee ko po for choreography at 75,000. Nung nag-start ako magturo ng Zumba for 2 hours, I earned 750. Parang lungkot na lungkot ako. Sobrang pagod. Lord, kulang ng ng maraming zero, Lord. Sabi ko, wow, degrade ako. Pero okay lang, Lord, kasi kasalanan ko to, hindi naman ikaw di ba? Napabayaan ko yung mga blessings na binigay niya. Kaya nung sinabi ko sa kanya, Lord, sana tumaas naman, dumami pa yung trabaho ko at tumaas yung talent fees ko. Answered prayer naman po ako. It was December na sobrang lagpas sa 100,000 po yung aking earnings. Sabi ko kay Lord, Lord, baka pwede ko namang hulugan lang. Yung Kasi ang tithe. dami kong babayaran. Kasi po lubog po ako talaga sa utang. On that time, after my prayer, may nag-text po sa akin, honestly, unknown number. Nakalagay doon about the 10% harvest. Yung fruit po, dapat maibigay kay Lord. Tinamaan ako, nahiya ako, nagdasal ako ulit. Sakto. Lord, sabi ko, sorry po nakakahiya naman. Talagang, dati lit ang kita ko, binibigay ko faithfully, ngayon lumaki, gusto mong hulugan kita. Kaya pagdating ko dito sa feast noon, sabi ko, Lord, ito na po, first, ito na po yung tithes ko, kayo na pong bahala sa akin dahil alam mo naman ang pangangailangan ko. After that first session, nagsiserve din po akong second session. Kasi nung time po niyan, hindi ko pa po kayang kumain sa mamahalin kasi iba na po yung buhay ko. Talagang as in pulube, nahatak na yung kotse ko, wala na akong bahay, wala na lahat ng assets ko. Yung siomay ho dito kasi masarap. So may dalawang stub ako, pag dalawa yung session ko. Di ba? Hindi ko ho yung kinahihiya kasi I love siomay. So sabi ko, mag-serve akong dalawa para may dalawa akong stub. And then, welcome to the feast. Merry Christmas po. May isang attendee, tinawag ako. Yes po, ma'am. Para sa'yo. Ay, hindi po, ma'am. Hindi totoo. Para to sa'yo. Tinumam, may nakalagay ng Joy Cancio. Alam niyo, naiyak ako. Kabibigay ko lang ng tithes ng first. At syempre, lola mo, hindi makatiis ang punta ng CR. Pag-check ko, binalik ni Lord yung tithes na binigay ko. Sabi ko, Lord, thank you so much. Talagang hindi sayang yung i-follow natin sa siya, yung mga words na natatanggap natin. Hindi niya tayo pababayaan. And serve. Diba? I seek Him. Follow Him. Serve. We don't need to please anybody. Kasi ako dati sobrang nagpe-please ako ng tao, lalo na pag alam kong may connect sa trabaho ko, bibigyan ko pa yan ng regalo, di ba? Para at least maalala niya ako. Pero stressful This time, only God I serve. Only God I please. And He blessed me a lot of good people to bless me. Works in every ways. Kasi sa dami po, talagang kulang ang 15 minutes. Yeah. I have a property na nakasanla. Sabi ko, Lord, nawala yung bahay ko, nawala yung kotse ko, everything. Ito na lang. Kaso wala na akong pambayad. I don't know how to save it. Please make a way for me. Wala akong work that time. And then, on that week, my sister, sorry sis yung youngest, super kuripot yun. Super. Pero, God used her kasi siya lang yung maraming pera. Asked me, ate, paano kita matutulungan? Kinuwento ko, that was February. Sabi ko, on February 10, makukuha na yung aking building. Magkano utang mo? Laki. Sinabi ko yung presyo. Naku. Sabi niya, March pa matatapos yung kontrata niya. So, wala na akong magawa. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Kasalanan ko naman. February 5, umuwi. Give me your documents. I'll pay your utang. Talagang, ang laki na mata ko. Oh my God. I'll pay your utang. Sabi ng kapatid ko. So, naisalba ko po yung building and I promised her to pay. Give me 3 years. I'll pay you. Nabayaran ko naman po kasi yung half of it na benta ko. So, nabayaran ko siya. Ganon kabait ang Panginoon. Amen. 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 Hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung dating fear,
na kinatatakot ko in every situation. Ngayon, iba eh. Iba na yung meaning ng fear sa akin. Yung breakthrough at saka restoration ng family. E for my earnings. A for my anger. Kasi, di ba, naging boss, ano daw ako eh, yung, ay, ate, hi. Ganon, di ba? Yeah, suplada, Ganon, stricta. suplada. Yung anger, masyadong mabilis ng araw. Ngayon, wala na. Talagang, I just stay quiet and ask the Lord, Lord, touch my heart, hold my lips, and help me what word should I say na hindi ako makakasakit. And lastly, the resources. Lahat yun, nagkaroon ng breakthrough. And I'm thankful to the Lord. Amen. Especially the feast for leading me to know God, the real God. The feast would like to thank you, Joy, because it is our mission to love the lost, and totoong-totoo yun sa buhay mo. Walang dumadaan na LG. Alam niyo po, lahat ng Zumba classes ni Joy, maliit na Bible sharing. Nandun sila bago magsayaw. Pagkatapos, and she journeys with all these Zumba mates, no? You just bring them to the Lord. You shine His love to them. And nandiyan ka kasama nila. In fact, may gusto siyang padala ng siomay ngayon kasi na-bless. Kanina lang po kasi, kinukumusta ko yung isang nililid ko kay Lord. Siyempre, alam niyo naman, kabataan, medyo, ganun din naman ako noon. Ang tagal din, Yeah. di ba? Bago makatok at, sige na Lord, susunod ako. Kailangan ko pa ma-experience talaga yung hirap, no? So I asked her na, what do you like to eat? I'll send it to you. Sabi niya, prayer na lang po, Ate Joy. No, prayer assurance. Yung assured na yon talaga na binibigay ko araw-araw sa'yo. And then, tinawag na ako, hindi ko na nabasa yung sagot niya. I've talked kanina sa first session about the siomay. And then, nung pagbalik ko, nakita ko, Tita, what a coincidence, sabi niya, siomay ang gusto ko. Una niyang sagot, siomay na lang po. Tapos, what a coincidence, siomay yung sinabi mo sa sharing mo. Sabi ko, watch it, yung share, baka makatulong sa kanya. Ganyan ang buhay mo, Joy. Hindi actually siya coincidence. So, puro God incidences na Yes. pinapagtugma-tugma ni Lord. Tapos, ang beauty nun, sis, nakikita mo siya. You see the God, you see the hand of God in everything. Kahit parking slot, sis, buhay na buhay si Lord sa'yo. Hindi ko makakalimutan niya. In every single thing, the docility of heart that Joy has. And your desire to share the love of God with everybody. Yung kasimplihan, katotohanan ng pagmamahal ng Diyos. Yeah, I never stop coming here in feast and listen to the Holy Mass as well as the talk. Kasi yan po yung nagpapastrength ng faith ko. Napaka-fragile ko po. Alam ko yung weakness ko. And through the word na tinuturo po, lumalakas ako. At doon ko nakikita na minsan meron talaga mga salita, kaya pala, Lord, thank you, Lord, for the talk, Lord, ganyan. Ang dami ko pang kailangan ma-realize para siguro talagang piniprepare ako ni Lord into something na alam ko, ganun din. Kasi kanina po, pagising ko, Lord, bigyan mo ako ng salita para ibigay sa mga anak mo. Aside from my life sharing, ito po yung nakuha ko from 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Parehong-pareho ng Matthew. Pero ito talagang sobrang naka-indicate yung klaro siya na then, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Na-restore po yung land ko. Imagine nga, sinabi ko sa inyo, my family, Hallelujah. my earnings, my anger, my resources. And now, hindi naman 100%, but I think 95% I'm free debt. Yung utang, debt-free. Yan. Nabayaran ko na po yung mga utang po. Grabe. We can only say, we praise and thank you, Lord. And katulad ng central verse natin today, Joy, you're that. Once you were lost, but you let the Lord carry you on His shoulders. And ngayon, yan naman ang ginagawa mo. You are carrying other people on your shoulders. And for that, we praise and thank you, Lord. Let's all Thank say you, Lord. amen.
Thank you so Sister much. Joy Cancio. Thank you, Lord. Thank you. Lord. We are so blessed by Sister Joy. Pag may party, hindi mo na kailangan mag-isip ng kung ano. Patayuin mo lang siya sa gitna. Lahat kami sasayaw na lang. Just imagine. Tapos ito, last year, sinama namin siya, kasama namin siya sa Korea with some other feasters. Nag-pilgrimage kami sa mga holy sites ng BTS. At saka na hometown cha-cha-cha. No? Inikot namin. Alam nyo, bawat tigil namin, bawat baba ng bus, lahat ng babaan, sayawan. Sayaw talaga, sayaw. Gawa siya, tapos sasama lahat, ganon. Yung patapos na ng ilang araw, kasama namin ang ating founder, si Bo Sanchez. Sumama siya eh. Surprise ng lahat, biglang dumating si Bo. Yung bandang huli na, si Bo na ang sumasayaw. Napasayaw niya, ganyan, no? We just welcome Joy when we met her. Nagkilala kami one time sa isang restaurant. Nandun si Bo, nandun ako. First time namin siya ma-meet. Pagdating niya, pinakilala siya sa amin. Ilag pa siya ng konti. Kasi hindi ko alam yung kwento, but I was told after. Ilag siya ng konti sa mga pastor, mga ganitong itsura. So, nandun siya, pinakilala sa amin. Tapos sinabi na siya ang manager ng sex bomb dancers. Nung sinabi na siya ang manager ng sex bomb dancers, kami ni Bo talaga, wow, grabe! So, nagulat siya na natuwa kami. Hindi naman lamang namin siya sinabihan, oh, ikaw pala yon. Masama yung pangalan pa lang, malina. Sex at saka bomba, masama yan. Wala kaming sinabing ganon. Naintriga pa nga kami. Talaga, mahirap yun ha, yung grupo na ganyan. So siya parang nakatayo doon na gulat na bakit okay lang sa kanila? Tapos may kinuwento pa ako sa kanya na talagang tawang-tawa kami habang kinikwento ko sa kanya. Sabi ko, alam mo ba, a few years ago, nag-concert kaming Kerygma 5, kami mga kumakantang builders, 5 kami. Tsaka si Bo, pumunta kami ng Ormoc. Pagdating namin sa Ormoc, yung parish ang nag-sponsor sa amin magko-concert doon sa malaki nilang Coliseum sa Ormoc. Pagdating namin, ang concert namin ang gabi, sabi nung parish group na nag-organize, brothers, pasensya na kayo, konti lang ang bumili ng ticket ninyo, konti lang manunood mamayang gabi. Sabi namin, bakit? Kasi naubusan ng pera ang mga tao sa Ormoc. Kasi may concert dito last week. Sabi ko, sinong nag-concert dito last week? Sabi nila, alam mo ba, punong-puno itong Coliseum ng concert last week. Ang nag-concert, sex bomb. Tinalo kami ng sex bomb. Tapos itong nakakatawa pa, ang nag-sponsor ng concert ng sex bomb ay yung parokya. So talaga. Tapos kinikwento ko sa kanya, tawan-tawa kami. Hindi man lang kami na-offend, hindi man lamang kami naglabas ng holy water at minisikan siya, masama yung ginagawa mo. Wala, we were just interested and we were laughing at ganun po ang community ito. We cannot judge anybody. Why? Can we not judge anyone? Because we are not a book. Pag-isipan nyo na lang, You know, Jesus ascending into heaven, He said the purpose of the church. At ito ang sinabi niya, paakyat na siya sa langit, huling habilin. Anong sabi niya? Go therefore and make disciples of all nations. Our ultimate mission is to go out of this building to love people in the world. Give them an experience of the love of God and then invite them to follow Jesus. So I challenge each and every one of you, don't just serve in the church, serve outside as well. Pag uwi po ninyo, paramdam nyo sa mga tao
ang pag-ibig ng Diyos na naramdaman nyo dito. Be God's love to everyone you meet, especially the unchurched. Go to the feast. Punta ho kayo linggo-linggo dito. Get nourishment. And then go out and nourish the spiritually hungry outside the house of God. How do you do that? Ang unang-una ho ay ibabad sila sa panalangin. May mga kilala kayong mga tao na talagang uhaw na uhaw sa Panginoon, hindi nila lang kung saan pupunta. Bakit? Siguro nasaktan na sila ng simbahan, nasaktan ng mga kung sino, disillusioned sa Panginoon. Pero alam nila, alam mo rin, kailangan nila ang Panginoon, ibabad nyo sa panalangin. Alam niyo kung paano binababad sa panalangin? Yung may kumukulong tubig, tapos ilalagay mo, tapos sasabihin mo, hindi ganon, ha? Maniwala kayo. Ibabad nyo sa panalangin yung mga pangalan nila. Tapos, isend nyo sa kanila yung mga videos natin. Ang dami kong mga videos na TikTok na nagva-viral, na Reels sa Facebook, YouTube, may podcast tayo, may Quarry Star tayo, may live tayo ngayon dito, yung online. Padala nyo sa kanila, lalo na kung alam mo, itong problema nito, itong papadala ko. Meron ako nag-viral na sobrang viral, na kahit hindi ako nag-post, nagba-viral, kinokopya lang yung aking video. Ano yan? Yung pag-iinom ka ng beer, istrohin mo. Baka nandito ka ngayon kasi napanood mo ako. Sobrang viral yon. Ipadala mo sa kaibigan mong lulun na sa alak. At sabi mo, ayan, pakinggan mo yan. Punta ka sa feast. Dahan-dahan. Tapos darating ang time, you will be able to bring them here. And then let the Lord speak to them. Let the Lord embrace them. That's our job. That is the mission that God has called us. The church, not me, only us. Tayo hong lahat. It is not us who will change anybody. It is only the Lord. But our job is to position them so they will receive the blessing and the grace of God. Let's all stand, brothers and sisters. Nung binata pa ako, I was asked to preach to a parish community in the northern part of Metro Manila. Tayo mga taga-South, malayo po ang north niyan nung wala pa yung Skyway. Mabiyahe tayo ng EDSA. Wala pa hong Waze, Google Maps, wala pa ang cellphone noon, hindi pa masyadong gamit na gamit. So naimbitahan ako, tumawag sa amin sa bahay at sabi, dito ka pupunta, binigay yung direction, okay, ang prayer meeting ay alas 7, magtatapos ito ng alas 9. Ganito yung simbahan, okay. Ito po ang tinuro sa akin. Pag nakita mo ang monumento, naalala niyo yung monumento circle? Pag kaharap mo na yung monumento, pag unang-unang kalyeng makikita mo, kumanan ka. Pag kanan mo, konting diretso lang, makikita mo sa kanan mo ang 7-Eleven. Pumasok ka sa kalye na yon at makikita mo sa kanan mo ang simbahan. Doon ang prayer meeting alas 7. Alas 5 pa lang ho, umalis na ako dito. Bumiyahe na ako doon. Mga alas 6, padilim na. Nako, hindi ako sa unang kalye kumanan sa monumento. Doon ako sa pangalawa. Hindi ko nakita yung unang kalye kasi napakadaming sasakyan. Doon ako sa pangalawa pumasok. Tapos dire-diretso ako, hindi ko makita ang 7-Eleven. So ako naman, nagtanong, sabi ko, saan ho ba rito yung ganitong simbahan? Yung mga tinanong ko, ay, hindi namin alam. Ganito na lang ho. Saan ho yung 7-Eleven? Sabi sa akin, doon, dumiretso ka. Diretso ako, layo na. Nakakita akong 7-Eleven. Numiko ako, hindi yung 7-Eleven na yun. Walang simbahan doon. Sa madaling salita, ako ho'y naligaw. Ako'y palayo ng pala. Hindi na rin ako makauwi. Tapos, after 1 hour and a half, mga 8:30 na, nako. 8:30. Mga 8:30 na yung oras ko. Mamaya, ako'y nasa bukid na. Hindi ko na talaga alam. Saan ako pupunta dito? Bukid na talaga.
Wala akong matanungan kundi mga baka at kalabaw. Kinakabahan na ako, ang dilim-dilim, drive-drive, wala akong alam, walang matanungan. Nasaan na ba ako? Alam nyo, bigla na lang ako'y nagulat. May isang puting L300 na van, bigla kong kinat sa harapan. As in, napapreno talaga ako, kinat akong gano'n, tapos dire-diretso lang. Pero pag gano'n niya, dire-diretso siya, may nakita akong sticker sa likod ng van. Ang nakasulat, Jesus is the way. Sinundan ko nga. Diba? Jesus is the way. Sundan natin. Sunod ako ng mga 20 minutes. Sunod, dire-diretso, 20 minutes. Bahala na, saan ako dadalhin? Mamaya, hindi nagubat, hindi nagubukid. Aba, may syudad na, may mga ilaw na. Sige lang, sunod-sunod. Tapos maya-maya, may nakita akong 7-Eleven sa kaliwa ko. Sabi ko, subukan ko kaya kumaliwa ako. Maya-maya nakita ko sa kanan ko, may simbahan. Sabi ko, ito yon. Pumarada ako. Alam niyo, paglabas ko ng kotse, dun sa pintuan ng simbahan, nakita ko yung mga tao. Andun na ako. Ito na yung prayer meeting. Pagdating ko, nakatayo na silang lahat, nagko-closing prayer. Pero marinig ko talaga yung kanilang leader. Sabi nga niya, Panginoon, kahit hindi ho dumating ang aming speaker, kayo ho ang nagsalita sa gabing ito. Tapos dumilat siya, nakita niya ako, pero Panginoon, pinadala niyo pa rin siya kahit siya'y huli na. Tapos dilat ng mga tao, let's welcome Brother Arun. Go, bro, palakpakan lahat. Punta ako sa harapan. And then I delivered one of my best talks in my life. 15 minutes lang ako nag-talk. Bakit? Uwing-uwi na sila. Naligaw ako, pero natagpuan ko rin. Bakit? Jesus is the way. Do you feel lost right now? O kaya feeling mo, hindi naman ako bagay dito. Parang mga banal ang mga tao dito. O kaya, yung feeling mo talaga makasalanan ka. Yung every time papasok ka ng simbahan, pag nagsawsaw ka, doon sa anghel na nakaganon, no? Ilang taon nang nakaganon, hindi gumagalaw. Nagsawsaw ka sa holy water, yung feeling mo talaga na umuusok ka. Yung pag nag-bless yung mga pare ng holy water, iniilaga mo. Kasi pag tinamahan ka, gumaganong ka, ano ka, vampira. Sa kasamaan ng buhay ko, today, the God who was nailed on the cross, who gave His life for you, is telling you these words. You belong to me. You belong to my heart. You belong to my home. You belong to this family. As we worship the Lord, I invite you, please stop running away. Tama nang kakatakbo palayo sa Panginoon. Hindi ka naman nakakalayo. Hindi ka niya kasi iniiwan. Allow Jesus to find you now. Trust in Him more. Let's come to prayer. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Put your hands upon your heart, everybody. Close your eyes and just bow down your head. Your posture is a posture of surrender. And let that also be the posture of your spirit. Surrender to Jesus now. Stop running away. Let Him catch you. Let Him find you because you need Him. Lord, kailangan ka namin. Tagal na namin tumatakbo. Tagal ko nang tumatakbo. Dahil ako'y nahihiya sa mga kasalanan ko. Ang dumi-dumi ko. Pero ikaw pala ang Diyos na akong hinahanap. Na mahal mo ang nawawalay sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, I am here. Napilitan man ako pumunta dito, alam ko ito'y plano mo sa akin. Nandito na ako, Panginoon. Hindi ko sasayangin ang oras na ito. I will open my heart to you. I will receive you now to be my Lord and King of my life again. Brothers and sisters, surrender to Him now.
Because your next steps will be the best steps of your life. Walking with Jesus. Whatever will happen, wherever He will bring you, just say yes and go. Because He is with you every step of the way. Thank you, Jesus. We worship you now, our King and our God.